Praise God. Habang tumatagal po ba ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ito po ba ay nagiging, kayo po ba ay lalong inspired, lalo bang ang kagalakan ay naroroon sa inyong mga puso at isipan? Di ba? Amen. Okay. Dahil pinag-aralan natin last week na ang Panginoong Hesukristo, siya yung capital W, lumabas sa kanyang bibig ay small w, which is spirit, na ito rin yung nagbibigay ng buhay, ito rin yung nagbibigay ng liwanag. So napaka-importante po nito kasi dito sa katotohanan na to, makakalaya ka talaga sa mga superstitious belief, sa mga traditional or religious mindset, dahil yun yung katotohanan. Kaya makikita natin na according to John 6:3 is, "The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Flesh profiteth nothing." Hindi po ito nakapokus sa flesh, nakapokus po ito sa espiritu ng tao. Nakapokus yung kanyang salita, which is our mind. Yung flesh, sabi diyan, profited nothing. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, totally, hindi naman makikinabang ang laman. Actually, pag ang ating isipan ay inspired, pag ang ating isipan ay malakas, pag tayo mayroong sound mind, nawawala yung takot, nawawala yung mga pangamba. So, nakakatulong yun maging sa ating kalusugan, di ba? Pag ang takot ay nananatili sa isipan, nakakapanghina ng immune system at madaling magbigay ng sakit. Pero talagang ang salita ng Diyos ay para sa espiritu ng tao, hindi para sa laman. Naaapektuhan lang ang laman pag ang isipan ng isang tao ay inspired, malakas, positibo, meron kang kapayapaan, meron kang kapanatagan. So, naapektuhan ng physical. Pero, ang nakikinabang ay yung iyong isipan, nagliliwanag, nagkakaroon ng buhay, at tumitibay at tumatatag. At pagka nakontrol at nabalyo, kasi ang napakahalaga, nababalyo natin yan. Meron tayong isang tinatawag na values formation. Merong mga ginagawa ang mga simbahan na pumupunta sa mga barangay, maski sa mga gobyernong iba't ibang sangay, ng values formation. Itinuturo kung ano yung mga dapat mo nang pahalagahan. At minsan itinuturo nga yung about sa mga Bible study, dahil dapat pahalagahan ng tao yung salita ng Diyos, sapagkat sa salita ng Diyos nandoon ang tunay na pinapahalagahan ng Diyos na mapapakinabangan ng tao. So dapat sa isang mananampalataya, talagang nabibuild sa kanyang isipan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Last Sunday, tinapik natin yung Ephesians 5:18, "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." Kasi yung daw malasing ka sa literal na alak, ay nagbibigay yan ng kaguluhan. Alam nyo, pag pinokus ko rin yung ano ba yung purpose nung huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagmumulan ng kaguluhan, kung hindi mga puspos kayo ng espiritu. And last week, tinanong ko nga, masama ba ang alak? Nagiging masama lang ito pagka ikaw ay na-addict, na sobrahan, talagang magugulo buhay mo. At marami nang nagtestimony niyan, nagulo buhay. At hindi nagiging maganda yung bunga. Pero ano ba yung ipinapahayag niyan? Kasi yung wine, si Jesus nga gumawa ng alak sa kasalan sa Cana. Yung wine po kasi ay nagbibigay ng kasiyahan, enjoyment, para ang isang tao ay mag-relax, magsaya, di ba? Kaya lang, kung papasinin ninyo, bakit sinasabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, "And be not drunk with wine." Huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagmumulan ng kaguluhan. But, meron siyang but. Ibig sabihin, huwag ka lang dun
ang tao kasi, yung wine na yan, hindi naman yun para sa wine lang talaga. Kung hindi ang tinutukoy po niyan ay yung enjoyment mo, yung kasiyahan mong hinahanap, huwag mo lamang itutuon sa mga temporal na nagbibigay ng kasiyahan. Kung hindi ang hanapin mo ay yung kasiyahan na ibinibigay ng Diyos at yun ay sa pamamagitan nga ng kanyang mga salita. But be filled with the Spirit. Ang sabi nga ng Romans 8:9, pag ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay genuine believers ng Panginoong Hesukristo, nasa iyo ang Espiritu niya, kapagkat kayo wala na sa laman, but in the Spirit. Ang ibig sabihin, hindi mo na focus ng yung flesh mo. Dapat maintindihan ng mga mananampalataya na hindi ka lamang para sa flesh. Ang totoo, ikaw ay nasa Espiritu na. At tapos ang sabi doon, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, which is the Holy Spirit, ay hindi talaga ikaw pag-aari ni Kristo at hindi ka talaga kay Kristo. Yun ang maliwanag doon. Kahit pa sabihin mo naniniwala ka kay Jesus, pero kung hindi mo naiintindihan at naniniwala ka kay Jesus, pero yung kanyang salita ay wala kang pahalaga, hindi mo na-values, hindi mo talaga ina-appreciate. Kaya nga ang nakalulugod sa Diyos yung pananampalataya natin. Tingnan nyo, sa John 6:40, and this is the will of Him that sent me. At ito ang kalooban nung nagsugo sa akin. Sino nagsugo kay Jesus? Ang Ama, di ba? That everyone which seeth the Son, ang sino mang nakakita sa anak, and believeth on Him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Nung sinasabi ng Panginoon yan, wala pa yung last day. Di ba? Parating pa lang yung last day. And I will raise him up, bubuhayin niya maguli sa huling araw. Sila yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito yung kalooban ng Diyos. Sa ayaw natin at sa hindi, ito ang kalooban ng Diyos about eternal life. No? At ang kalooban ng Diyos ay makilala natin ang anak at manampalataya tayo. To, makita ang anak, si Jesus, at sumampalataya tayo. Saan tayo sasampalataya? Doon sa kanyang salita. At ang kanyang salita ay hindi ang unang pinahalagahan ay ang laman. Ang unang pinahalagahan ng kanyang salita ay yung ating espiritu, yung ating isipan. Dahil yun lamang ang paraan para tayo magkaroon ng eternal life. Tingnan pa natin yung John 6, nagtatanong yung mga Hudyo kay Jesus kung ano yung dapat nilang gawin. Ano ba ang gagawin namin? Starting verse 26, tingnan ninyo. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong nahanap nila si Jesus, sinusundan nila si Jesus, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda, kung hindi dahil sa kayo nagsikain ng tinapay. So nung nagsikain, nabusog sila man, nasatisfied sila. Wala namang masama, nagpapakain talaga si Jesus maging sa physical. Kaya lang ang problema is, thereafter lamang sa flesh, sa pakinabang, sa laman. Kaya sabi niya, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa nakita mga tanda, kung hindi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Bakit niya sinabing hindi dahil sa nakita niyo mga tanda? Kasi sa kanila, timano nila na kapag merong signs and wonders, merong susunod na ipapahayag. Merong instruction. Ganun ang mga Hudyo. Kaya merong signs and wonders, pag may dumating na propeta, magpapakita muna siya ng signs, mga himala, para patunayan niya na siya ay galing sa Diyos at sugo ng Diyos at merong ipinasasabi ang Diyos. Okay? Kaya sabi niya doon sa 26, hinahanap niyo lang ako, hindi dahil sa nakitang mga tanda. Dahil alam na nila kapag pagkatapos ng signs, mayroong susunod na instruction, katuruan. Yun, ganun, automatic na nauunawaan ng mga Hudyo yun. Pero ang problema, hindi yung tinuturo at sinasalita ni Jesus ang pinahalagahan nila. Kung hindi ang hinahanap lang nila,
yung sila'y nabusog. Sumusunod sila kay Jesus, after lang sila sa flesh. Pero sabi ni Jesus, flesh profiteth nothing. Kung yan lang ang inyong agenda, magiging maligaya lang kayo, pansamantala. Parang ang tao, minsan, nagiging bobo dahil sa dikta ng laman. Paano nagiging bobo? Kasi tingnan nyo. Kaya mayroong kasabihan, sabi ng mga wise saying, kumalam ako sinong nagananan, give me a feast, and I will eat for a day. But teach me how to feast, and I will eat for a lifetime. Diba? Alin ang mas maganda doon? Yung turuan kang mangisda para ikaw ay mabuhay, kumain habang nabubuhay. Hindi yung pipiliin mo lamang yung isda, binigyan ka ng isda, kinuha mo lang, kakain ka sa isang araw lang yun. Parang ganito rin ito. Yung ibinibigay ni Jesus, okay, nagpakain siya, pero mayroong kasunod na benefits na ibinibigay siya. Yun yung kanyang instruction, yung kanyang pangangaral about sa kingdom. Pero walang interest ang mga Hudyo doon sa instruction o salita. Ang interest nila, yung ibinigay ni Jesus para sa pakinabang sa laman. Di ba? Naging bobo sila dahil kaya lang sila sumusunod kay Jesus after sila sa pakinabang sa laman at hindi sa pangwalang hanggan. Kaya sabi niya dito, sa verse 27, magsigawa kayo, ayun na yun, meron namang gagawin magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis. Pag sinabing napapanis, makukuha na natin yung kahulugan, huwag yung pakinabang lang na temporal, pansamantala. Wow! Kasi hindi yun ang agenda ni Jesus. Ang agenda ni Jesus, ang sabi niya doon, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kung hindi dahil sa pagkain tumatagal. Ayun na yun. Wise ka pag ang pinili mo, yung ang pakinabang ay mas matagal. Give me a feast and I will eat for a day. Isang araw lang yun Teach me how to feast and I will eat for a lifetime. Ang mas gusto ng Diyos, yung piliin natin yung mas may pakinabang at mas malaking pakinabang. Simple lang naman ang salita ng Diyos Hindi naman mahirap maintindihan No? Ang problema lang sa tao pagka binabaliwala niya yung katuruan, yung diwa. Alam niyo pag sinabing diwa, spirit, yung spirit nun, yung thought, yung ideas na nilalaman nung kanyang sinabi. Nanggaling kasi sa kanyang isipan yun Kaya nga ang mga Kristiyano, pag talagang minamahal, tinatanggap ng buong tiyaga at maingat ang kanyang salita, nakukuha niya yung isipan ng Diyos at yung isipan ng Diyos, ang dinudulot nito ay mas malaking pakinabang. Kaya spirit yan. Diwa ng Pasko, spirit of Christmas. Diwa ng kapayapaan, spirit of peace. O ano yung diwa ng Panginoon? Ano yung kaisipan ng Diyos? Ibinigay niya kay Jesus. At iyon ay isinalita ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, Holy Spirit. That's why be filled, sabi ng Ephesians, mga puspos kayo ng Espiritu. At huwag kayong magsipaglasing ng alak. Makukuha na natin yung alak is pansamantalang enjoyment. Samantalang yung sa Espiritu ay pangwalang hanggan. Kaya sabi doon, huwag kayong gumawa dahil lamang sa pagkain napapanis at nasisira, kung hindi, sabi diyan, sa buhay na walang hanggan. O diba, napakahalaga nun. Na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sino magbibigay? Si Jesus, yung anak ng tao, capital T, Son of Man, na ibibigay ng anak ng tao sapagkat siya ang tinatakan ng Ama. Pag sinabing tinatakan, pinagtibay siya ng Ama na siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. And then sabi ng 28, sinabi nga nila sa kanya, anong kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga pinagagawa ng Diyos? Tinanong pa nila, ano aming gagawin para magawa namin kung ano yung talagang pinagagawa ng Diyos? Sabi ni Jesus sa 29, sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Diba? Period. Hindi tayo dapat magpakahirap. Yung buong buhay mo, pag ikay Kristiyano, tinatanggap mo yung kanyang salita, tinanggap mo si Jesus, plus
yung kanyang salita na yun ang spirit, yun yung bibigay ng buhay at ilaw. Kaya si Jesus ay naging ilaw. Habang ikaw ay nasa lupang ito, may liwanag sa iyo. Hindi mo nakikita yung literal na liwanag na kagaya ng ginagawa ng mga illustration at drawing, na pag nagdo-drawing sila ay naglalagay noong parang aura na holy. Okay din naman, no? Dito nilalagay yung aura ng liwanag para maging banal. Kaya pag mayroong sign ng ganoon, holy, banal. Ang banal sa mga mananampalataya, hindi itong flesh. Ang banal ay yung ating espiritu. Yung ating inward man. Ginawa yang matuwid. Dahil sa pagtanggap natin kay Jesus at sa kanyang salita, na ang kanyang salita ay pumopokus doon sa katubusan na ginawa niya doon sa krus. So yun yung nagbigay ng buhay. Kaya kung tinatawag natin yan, the Spirit that gives life. Law of the Spirit that gives life. Batas yan ng Diyos na itinalaga niya before the world began. Itinalaga na niya. Walang ibang daan para ikaw ay maging banal. Walang dungis. Popokus ba ikaw sa laman? Hindi. Pero naapektuhan ng laman. Pag napuno tayo ng kapuspusan ng kanyang espiritu, ng kanyang salita, yun yung ibig sabihin ng filled in the Spirit. Pinag-aralan natin yan. Ipinapakita na yan kung ano yung pag-ibig ng Diyos, kung gaano kaluwang, kalalim, taas ng pag-ibig ng Diyos. Tayo daw ay napuspos ng kaalaman. Yun yung filled in the Spirit. Yun din ang daan para ikaw ay tumibay, tumatag. So anong purpose? Bakit isinugo at tayo ay tinataka ng Holy Spirit? Anong purpose? Para ba sa physical? Hindi. Para sa ating inward man. Kasi nga, ang pagkakaiba, pag nasa iyong Espiritu ni Kristo, pupunuin ka niya ng kanyang mga salita. Ang problema rito is, kailangan tayo ay matyaga sa pakikinig ng kanyang mga salita. Kaya malinaw yung ating pagkapanganak na muli, ulitin ko uli, Ephesians 1:13, kinakailangan ng isang tao na papakinggan niya ang word of truth, in whom also you trusted. Ano yung paniniwalaan mo? Ito ba lang? Pinaniwalaan mo to pero hindi kasama yung kanyang salita? Hindi pwede. Maboborn again ka ba nun? Kaya, ito, nasa Bible ito. Tayo mag-a-analyze. Mag-analyze ka. Tinanggap mo lang si Jesus, pero hindi mo tinanggap yung kanyang salita, nagbibigay ng buhay, nagbigay ng liwanag at ng katotohanan. Sabi diyan, in whom also you trusted, after you heard the word of truth. Ano yun? The gospel of your salvation. Ito naman ang focus ni Jesus Kaya siya isinugo para tayo ay i-redeem, tubusin sa ating kasalanan para tayo ay iligtas sa eternal death. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, makikita ninyo kung sino talaga yung na-born again. Makikita ninyo, mapipicture ninyo sa inyong isipan ano ang mga process para ang isang tao ay masabing na-born again at masabing nasa kanya ang Holy Spirit o yung Espiritu ni Kristo. After you heard the word of truth, ano yung word of truth? Ano yung sinasabi ni Jesus? The gospel of your salvation. At pagkatapos, in whom also, after that ye believe, pagkatapos yung paniwalaan ito, pag pinaniwalaan ito ng isang tao, ano sabi dyan? You were sealed with the Holy Spirit of promise. Yun talaga ang mayroong tatak o totoong born in the Spirit. Ang ipinanganak sa laman, sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. So, tayo na mismo, madaling ma-analyze, sino ba talaga ang na-born again? Through the Word, sa pamamagitan ng kanyang salita. Diba? 1 Corinthians 4:15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, ano sabi diyan? I have begotten you through the gospel. So, sino talaga yung tunay na born again? Yung tinanggap si Jesus, pero wala ang kanyang salita, may danger po yun. Napakalaking danger nun. Kulang Sabi ko nga, bitin, medyo hilaw, alanganin.
Ayaw nating humatol pero medyo huwag na tayong lumagay sa alanganin. Amen? Amen po ba? Natitiyak nyo ba nasa inyo ang Holy Spirit? Matitiyak mo kapag yung process ng sinasabi ng salita ng Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. No need na ikaw ay may maramdaman na parang kinikilabutan, na ikaw ay umiiyak. Ang daming umiiyak pero walang importansya sa salita ng Diyos. Ang daming ginagamit yung feelings. May kanta nun feelings, nothing more than feelings. Ang tao, ine-express niya sa tao ang kanyang damdamin sa damdamin niya through feelings. Pero sa Diyos, hindi pwede yung feelings lang. Kailangan sa spirit. Kasi ang pinahalagahan niya, hindi yung ating senses, which is part ng ating physical. Ang pinahalagahan niya, yung ating espiritu. Amen? Ang tao kasi, masyado tayong madrama. Wala namang masama. Ako nga, siguro, nitong lang mga nakaraang ilang araw lang medyo na sa kalungkutan dahil wala na yung aking partner. Pero, ang comfort ko as time goes on, sabi ko, pero kung tutuusin, nasa maganda na siyang kalalagayan na dapat pangarapin ng isang tao. Ayun yung sinasabi ni Paul, di ba? Ako yung parang in between kung ako ay mananatili sa lupa o kay Kristo na dahil mas mabuti doon. Better. Actually, yun yung pinakalayunin ng Diyos sa atin. Kaya ang kamatayan daw ng isang banal ay kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung pinakakaligayahan ng Diyos. Kasi kung nabubuhay ka nga sa lupang ito, mayaman ka, nasa iyo ang tagumpay, no? Nasa iyo na ang lahat ng bagay, iiwan mo rin naman yun pagkatapos eternal death. So, kailangan ma-value natin talaga yung salita ng Diyos is eternal life. Ang pinaka-agenda ni Jesus, hindi yung kaligayahan ng physical mo. Although yes, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ibibigay niya yan. Pero makikita mo yung purpose ng Diyos sa tao, hindi lamang para yung mag-enjoy ka sa lupang ito, which is dire-represent nung wine na nakakalasing, na pinagmumulan ng kaguluhan. Samantalang, yung kanyang salita ay nagbibigay ng eternal life, buhay na walang hanggan. At ang value noon ay masigit sa kaligayahan sa lupang ito. Sana makita nyo nang makita ang katotohanan na to, para huwag tayong madaya. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong padaya, samantalahin ninyo ang panahon. So, sabi ng Galatians chapter 6, verse 7, be not deceived. God is not mocked, hindi na pagbibiro ang Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, for whatsoever a man soweth, yun din ang kanyang aanihin. Tuloy natin. Sabi ng verse 8, kapag ang itinanim mo ay salpless, nagbiging successful ka, ibinuhos mo lahat ang panahon mo dyan, magiging successful ka. Madadaig mo yung iba, naghihirap yung iba, ikaw hindi ka naghihirap. Marami kang naging tagumpay sa buhay, sa lupang ito, yung iba hindi nila naranasan. That is the law of nature, batas ng natural. Kung ano yung ginawa mo, pagsusumikap, aani ka dyan. Kaya sabi dyan, kaya lang, pag nag-aani ka sa laman, corruption. Ibig sabihin, may hangganan, nasisira, napapanis. Sabi nga ni Jesus, huwag kayong gumawa dahil sa tinapay na napapanis at nasisira. Corrupted. Nakukurap yan. Hindi mahirap intindihin yung sinasabi ng salita ng Diyos. But he that soweth to the Spirit, ayan na, kapag daw ikaw ay nagtanim sa Espiritu, diyan ka nag-focus, diyan ang pinahalagahan mo, dahil yan talaga ang layunin ng Diyos, at hindi lang sa flesh. Sabi diyan, he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen? At ipinapaliwanag ng kanyang salita, anong pipiliin mo? Anong pa-value mo? So, kung ito yung pinakamagandang values formation. Kasi, ang maraming values formation nakapokus lamang sa physical life. Walang masama, pero hanggang dito lang. And even us na mga magulang, bagaman medyo parang late na lubusang naliwanagan at naunawaan, pero sana ito rin ay makita ng mga kabataan na kung sakaling pumasok sila sa buhay, pamilya, ang pinakamagandang mabavalue ng isang pamilya ay yung eternal life. Pangalawa na lamang yung physical
aspect ng buhay. Kasi ito ay temporal. Kaya sabi nga, according to Romans 12:11, tingnan niyo, huwag maging tamad. Kung merong masamang epekto ang tamad sa physical aspect, lalo na in the spirit. Sabi niyan, be fervent in spirit, maningas sa espiritu. Naglilingkod ka sa Diyos. Kasi lahat tayo worker. Lahat tayo manggagawa ng Diyos. Alam niyo, ito nakakalungkot sa religious system na ating nakagisnan. Basta sumimba ka lang, magpakabait ka, ayusin mo buhay mo, ayos na. Wala to. Na-neglect or napabayaan yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Akala nila, yung magpakabait ka, maging maayos ang buhay, sinasabi na ng salita ng Diyos yun. No. Ang focus ng salita ng Diyos, eternal light. Pangalawa na lamang yung pangkabuhayan sa lupang ito. Sabi ko nga kung talagang ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ang focus sa physical aspect na maging maganda ang buhay mo at maging maayos ka, ang mga Hapon ay napakaayos ng buhay. Dito sa Pilipinas, kumpara mo, dami ditong pulubi, ang dami ditong kakalabit sa'yo. Maaawa kang hindi mo maintindihan kung matutuwa ka. Kasi yung iba, malakas, pwede namang magtrabaho, pero nakalakhan at nakasanayan na lang yung kumalabit at namamalimos. Kaya minsan, maaawa ka ba? Pero sa Japan, halos wala kang makikitang ganun. Sabi nga, wala raw mga tambay doon. Kaya minsan, pag ikaw raw ay Pilipino at magtatanong, saan ba yung ganito? Naku, mahirapan ka. Dapat may ways ka doon. Ibig sabihin, walang mga tambay. Gaya sa Pilipinas, madaling araw na may tambay pa, 24 hours. So kaya kung sa kaayusan din lang ng buhay, yung mga Hapon ateis, karamihan sa kanila ateis, hindi naniniwala at walang panahon sa Diyos at sa Kanyang salita. Pero ba't maayos ang buhay? Kasi doon sila nagpakahusay. Batas ng natural, disiplinado sila. Kaya nga sabi ko, maraming mga naiinggit na Hapon sa mga Pilipino. Kasi sila, sobrang tutok sa trabaho, talagang hindi tumatambay. Kaya sabi nila, nakakainggit ang mga Pilipino. Bakit? Sabi ng mga Hapon, hayaay ang buhay. Pahinga sigarilyo. Pahingi na lang ng sigarilyo. So hindi po yun ang perimeter ng salita ng Diyos, yung maging maayos lang ang buhay. Pero naniniwala ako, nagiging maayos ang buhay ng isang mananampalataya dahil nalelesen ang kanyang attachment sa flesh. Hindi siya masyadong nagnanasa at hindi nakikipag-contest at hindi nagiging mainggitin. Kasi hindi ang perimeter ng blessing sa kanya ay yung pang-physical na buhay. Ikaw ay kontento na nangangarap ka, nagsisimikap ka, pero kung anong buhay mayroon ka, kontento ka na dahil ang inspirasyon mo, mayroon kang kayamanan na binigay ni Kristo at yun ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Values. So nagkakaroon lang talaga ng value ang buhay pag na-encounter natin si Jesus. Ang isang Kristiyano, nasa kanyang Espiritu ng Diyos, itutulak siya ng Espiritu Santo. Controlled. Kasi hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Tanungin mo nga ang sarili mo, am I in Christ? Ako ba'y talagang na kay Kristo? Kapag ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, at ang trabaho ng Espiritu ni Kristo, itulak ka sa pamamagitan ng kanyang salita. I-move ka para sa kanyang salita. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Marirealize ng isang Kristiyano na kung nasa kanyang Espiritu ng Diyos, ang trabaho ng Holy Spirit, nasa law of the Spirit that gives life ka, is tumibay ka, mapuspos ka, makontrol ka niya. Filled and controlled ng Holy Spirit ang isang tao na na kay Kristo. Siguro nabibisual nyo. Nabibisualize nyo. Ano ba talaga ang buhay ng isang na kay Kristo? Kung siya ay na kay Kristo, siya ay puspos ng Espiritu. Nasa kanya ang Holy Spirit, tinatakan siya ng Espiritu Santo, tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos, at ngayon nauunawaan niya na hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. At kung hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili, si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. At nauunawaan na niya ang purpose ng kanyang buhay. Kaya sabi dito, maningas siya sa Espiritu. Nagkakaroon siya ng interes sa pag-aaral, sa Bible, at ang manner ng kanyang buhay pananampalataya ay sa pag-aaral. Hindi lamang yung programa, hindi lamang yung maging masaya, hindi lamang yung bonding. Okay, ginagawa natin yun. O minsan, mag-outing tayo.
nangangarap ako, isang tayo ay mag-outing. One time, sana siguro mga 2 to 3 days tayo, nangangarap ako na gano'n na. Pero, nag-enjoy tayo, may games, may kainan, pero andun yung salita ng Diyos. Kasi kung isang araw lang sabi, kahit isang araw man, pag isang araw, bitin eh. Kasi, aalis tayo, tapos mag-enjoy tayo, yung salita ng Diyos, kaunti na lang. So maganda kung mga 3 araw, balanse. Nakakapag-enjoy tayo, nakakapag-bonding tayo, pero higit sa lahat, yung bonding natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Gusto niyo po ba nung ganon? Hindi yung na-enjoy lang natin yung ating physical, nabigyan lang natin ng kasiyahan yung ating physical, pero yung ating isipan ay bitin. Hindi ganon. Kaya sabi diyan, ang manner ng ating buhay, puro sa pag-aaral. Hindi yung kagaya ng araw kukuha ng isang verse, mauubos ang isang oras ng kwento, out of context pa. Ang natataas pa yung kanyang talambuhay. Alam nyo, bata pa ako, hanggang sa tumanda na siya. Kaya yung pag-uwi, ang nakapuspos siya ng buhay ni Pastor. Hindi buhay ni Jesus. Pero makita mo, enjoy yung mga tao kasi may kasamang patawa, may kasamang paiyak. Pero yung salita ng Diyos, which is the Spirit that gives life and eternal life, walang masyadong at kumisan na-focus lamang sa physical aspect. Natutuwa po ba kayo na nakita natin yung kagandahan ng journey nung sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Lalo na yung mga kabataan. Sana yung mga kabataan natin makita nila yung liwanag at katotohanan at ganda nito na yung pag-aaral ay normal. Yun ang dapat na maging normal. At pag lumalin ka sa mga bagay ng kaalaman ng mga bagay ng Diyos, nagmamanifest sa buhay mo to, magiging masaya ka in the Spirit. Inspirasyon mo ang salita ng Diyos at yung buhay na walang hanggan. Hindi lang dito, kung hindi yun. Kaya dito, pag masaya buhay, salamat. Pag may time na malungkot, ang inspirasyon mo hindi bale. Talagang ganito ang buhay. Kaya pagka dito ka lamang sa lupa umasa, anong makikita mong ganda kung dito lamang sa lupa? Hindi ba kayo napapagod? Di ba minsan napapagod tayo sa lupang ito? Although, inspirasyon pa rin naman natin yung pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Pero alam natin, ito'y may hangganan. Darating din yung time na nagkakahiwa-hiwalay tayo rito. Sa totoo nga lang, minsan yung iba nag-a-abroad, minsan yung iba natidestino sa malayo, nakakahiwa-hiwalay tayo dito. Pero imagine ninyo, sinasabi ng Diyos na maganda yung langit, maganda yung eternal life. Bakit ka magiging parang dito mo na lang ibubuhos ang lahat ng bagay na saya? Samantalang, kayo nga yung nagbigay sa akin ng comfort din na kung tutuusin, parang nangyari kay Mrs. ay ando na siya doon sa isang napakagandang lugar na mapupuntahan ng isang tao na wala nang hahanapin pa. So, di dapat, yun ang kukomfort sa akin. Na isang araw, dapat ganun din tayo at maging yung buong pamilya natin, sambahayan natin. Kung bakit tayong mga tatay at nanay, huwag tayong give up na tayo ang pastor ng ating sambahayan. Huwag kayong papayag na purong buhay lang panlupa ang ating focus sa buhay na to. Sapagkat ang pinakapangarap ng Diyos at pinakaplano ng Diyos ay eternal life. Amen? So, di ba? Yung buhay sa lupang ito, makikita mo, nakakapagod yan. Kawawa ang tao kung wala si Kristo. Walang ugnayan sa Ama. Diba? Diba sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Anong katotohanan at buhay? Yung pagpunta sa Ama. No man cometh unto the Father. Walang makaparoroon sa Ama. Eternal life. But by me. But by Jesus plus His words. That's why, kailangan nating maging matiyaga. Kailangan nating maging balanse ang buhay habang napupuhay sa lupa ito. Kahit na paulit-ulitin ko ito, ito ang layunin at ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sayang ang buhay, kawawa ang buhay, malungkot ang buhay. Kahit na pwedeng ang isang tao maging successful, naging mayaman, iiwan din niya yan. Ang lahat ng bagay sa lupang ito, iiwan mo rin yan. Kung anong meron ka, hindi mo masasabing iyo talaga yan. Ang sabi ni Job, hubad akong lumabas mula sa bahay bata ng aking ina. Hubad din akong babalik sa Panginoon. Kasi in the spirit, pag bumalik ka sa Diyos, walang physical, walang literal na dadalhin ka, kundi yung espiritu mo, na dapat yung espiritu mo puno
at puspos ng kanyang espiritu. Amen. That's why, yun ang buhay na dapat mangyari sa atin. Kawawa ang isang tao na wala si Jesus. Hindi kumpleto ang pagkakilala niya kay Jesus. Mapalad tayo na nakita natin yung kabuuan. Huwag kang mainggit sa iba at huwag kang madala nung didikta at sasabihin ng tao sapagkat yung relasyon natin sa iisang Diyos. Hindi marami ang Diyos kaysa again sa maraming mga tao na sa paligid mo. Ang binibigyan natin ng lugod dito, hindi yung mga taong maraming nakapaligid sa iyo. Ang binibigyan natin ng lugod ay ang nag-iisang Diyos. Amen? At ang tanging kaluguran at nakalulugod sa Diyos, sinasamba natin siya sa Espiritu, in Spirit, at katotohanan. And in truth, sa Word. Kaya pag ang isang tao ay hindi naging matyaga sa pagtanggap ng kanyang salita at daldal ng daldal, walang focus sa salita ng Diyos, sayang ang buhay mo. Daldal ng daldal. Hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Ayaw masasaktan na ikinukorek siya ng salita ng Diyos. Ang agenda niya sa buhay, hindi talaga si Jesus at ang kanyang salita. Mayroong ganun Ang gusto siya lang ang nagsasalita. Pero yung kanyang kausap na nagsasalita, hindi na masyadong importante sa kanya. Paano mo mabibigyan ng lugod yung relasyon mo sa Diyos? Ang communication ay two-way. Nagsasalita ka, nagsasalita rin siya. At kung tutuusin, dapat mas mahigit ang salita niya kaysa salita natin sa kanya. Amen. Alam nyo, napakaraming prayerful, nagpa-fasting, dedikado, pero hindi talaga dedikado sa katotohanan na relasyon sa Diyos. Diba? Kawawa sila. At ayaw natin at ayaw ng Diyos na maging kawawa ang tao. Kung wala si Christ, wala kang ugnayan sa Diyos. Gayon din, wala kang eternal life. Kailangan ba natin ng eternal life? Yes. Bakit? Kasi yung mabuhay ka lang sa mundong ito, 80 years old, 90 years old, pagkatapos, tapos na. Wala ka nang maaalala. Kung wala ka kay Kristo, tapos na buhay mo, para kang hayop. Kaya sabi ni Solomon, ang tao kagaya rin lamang ng hayop. Kumakain, natutulog, nabubuhay, mamaya mamamatay. Di ba nakakaawa ang tao na walang eternal life? Kaya kung totoo nga yung huwag ka nang mag-anak, huwag ka nang umibig at huwag ka nang magpamilya. Sipin ninyo na kung ang anak mo ay masasabing hindi na born again, tapos ay pinangarap mo na pinag-aral mo, maging doktor o engineer, maging successful, pagkatapos ng buhay, walang hanggang pagdurusang apoy. Kaano ka? Maganda ba yung buhay na ganun? Kaya kung common sense ang gagamitin natin, hindi ganun ang Diyos. Di huwag ka na mag-anak. Kung totoo po yun, huwag ka na mag-anak. Gano'ng kasaklap yung binigyan mo siya ng buhay, isinilang mo pagkatapos walang hanggang pagdurusa, eternal fire. Alam nyo, malungkot din ang eternal death. Kasi talagang ang purpose ng Diyos, before the world began, bago pa niya likain ang sinuman, magkaroon ng tao ng eternal life. So yun ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga. Tingnan niyo, bakit si Haring Solomon mismo ang nagsabi, Ecclesiastes chapter 1, verse 12 to 14. Tingnan niyo. Ecclesiastes chapter 1, verse 12. Akong mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. 13. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin. Tingnan niyo, sinisiyasat niya sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Ano ba yung things that are done under heaven? Itong nasa ilalim ng sadya under heaven. Yung mga bagay na ginawa dito sa ilalim ng langit, itong lupa. Ano sabi diyan? Inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ibig sabihin, sabi diyan, hindi daw magiging maganda kung ito lang ang nakasanayan ng tao. And then sabi ng verse 14, aking nakita ang lahat na gawa. Pag sinabing lahat ang nagawa, na-accomplish ng tao, na-contribute ng tao, na nagawa sa ilalim ng araw, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Bakit? Sa palagay nyo, bakit? Kasi pag namatay ka, wala na yun, tapos na. Kung talagang wala ka sa Diyos, wala.
wala ka nang maaalala, unconscious ka, kaya walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na yon, kahit ang dami mo pang na-establish o nagawa sa lupang ito o na-i-contribute. Nasabi nung iba, isa narinig ko, ang gusto ko humaba pa buhay ko, isa siyang professional para maipaglingkod ko pa ito sa ikabubuti ng maraming mga tao. Maganda yon. Pero kung wala pa rin ito, walang kabuluhan, walang saysay sa mata ng Diyos. Kasi ang mata ng Diyos, ang pananaw ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kung nagamit mo lamang ang iyong talento, ang kahusayan mo, sa lupang ito, papalakpakan ka, pasasalamatan ka, bayani ka, pero sa lupa lang na to. Pagkatapos ng buhay mo, tapos na yan. Isang alaala na lang sa nabubuhay. Pero sa iyo, wala ka nang maaalala. Tama po ba? Kaya sabi niya, walang kabuluhan, mga walang kabuluhan. Tingnan natin yung Ecclesiastes chapter 2, verse 3 and 11. Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan. See, yung kanyang laman. Sa pamamagitan ng alak. Oh, yan. Yun yung relate dun sa ating kanina sa Ephesians. Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. O, di ba? Pag inisa-isa mo yan, mahaba nga lang. Lumundag na tayo, verse 11. Nang magkagayon, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay. Yung mga ginawa ni Solomon, grabe, ang gaganda, di ba? Napakahusay. At ang gawain ng aking mga pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Bakit? Bandang huli nagsisi siya. Nasayang lahat ng mga ginawa niya dahil at totoo nun, hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos na itinuro ng kanyang amang si David. Ibig sabihin, nasayang ang lahat ng kanyang ginawa. Lahat ng mga bagay na yun, nakinabang ang mga tao, naging masaya ang mga tao, pero sa paningin ng Diyos, walang kabuluhan. So, alam nyo ito, panggising ito lalong makita, si Solomon, wise yan Kaya nung bandang huli, nasiyasat niya lahat ng mga bagay. Kung wala sa pag-ibig sa Diyos at hindi ang Diyos ang nagkontrol sa buhay mo, walang kabuluhan. Okay? Tuloy natin. Meron pa isa. Tingnan natin yung Ecclesiastes chapter 12, verse 12. Tungkol naman sa pag-aaral. Masama bang mag-aral? Yung mga karunungan sa secular, para ikaw ay umusi sa lupa. Wala, hindi naman masama. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat, walang wakas. Alam niyo yung technology, habang tumatagal, pataas ng pataas ang teknolohiya. Kaya yung sistemang kaalaman noong mga 1960s, wala na yun. Yun, dapat i-apply yun ngayon. Kaya yung mga doktor, may mga seminar yan, dapat para huwag kang mapag-iwanan kung may mga libro uli, may mga dapat kang basahin, may dapat kang malaman para huwag kang maiwanan sa teknolohiya para yung iyong business o yung iyong profession ay updated ka. Di ba? Nag-aaral sila. Walang katapusan. Aral ng aral. Aral ng aral. Ngayon nga, ang pag-aaral sa school hanggang grade 12 na. Tapos, ang titindi pa nga ng sistema ng pagtuturo ngayon. So, yung merong sa sistema ng math, mga bata pa, ang huhusay na. Diba? So yun daw, pag-aaral, hindi matatapos. Pero sabi, yan daw ay kapaguran lamang ng katawan. Kaya yung tanong, hindi ka ba napapagod? Yung sa buhay sa lupang ito? Kasi pag hindi ka naging masikap at nag-aaral, mapag-iiwanan ka Kaya lang, napakapalad natin na naunawa natin na ang pinaka-importante at huwag yung pababayaan. Sabi ko nga, sana yung ating mga kabataan, minsan darating ang time, nagpupunta sa abroad. Sana yung journey ng pag-aaral, wag ninyong pababayaan. Hanggat nagagawa ko, minsan pinapasa ko yung mga video, yung updated na mga video message natin, yung mga pag-aaral. Kung tutuusin nga, ang palad nga natin, meron tayong Bible school. At paano? Sumubaybay ka lang.
Kahit paano, meron ka matututunan doon. Dapat kung ang teknolohiya, kung ang mga pag-aaral sa lupang ito'y walang katapusan, dapat habang nabubuhay ang isang mananampalataya, nagpapatuloy pa rin siyang nagsisiyasat, nagre-research at lumalago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? 2 Timothy 3:10. But thou hast fully known my doctrine. Aral. Pag sinabi pong doctrine, aral ng salita ng Diyos. Ano susunod? Manner of life. Mababago yung manner of life mo. Yung manner of life mo, hindi na kagaya ng mga unbeliever na wala nang ginawa kung hindi nag-enjoy na lang ng nag-enjoy. Puro ang focus, naubos yung panahon niya dito lang sa lupang ito. Sabi ni Solomon, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Kung meron mang kabuluhan, temporal. Thou hast fully known my doctrine, manner of life, pati yung purpose ng buhay mo. Iba na yung purpose ng buhay mo kasi iba na isip mo. Renewed. Yung mind natin ay renewed, bago na. Bakit? Si Kristo na ang nabubuhay. Nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo. Amen? Ito yung katotohanan. Alam ko, mag-a-agree kayo kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung i-reject mo to, mas mahirap. Kasi dapat control tayo ng Espiritu ng Diyos. Faith. So, iba na rin yung ating faith. Giging long-suffering. Meron yung nagiging matiyaga ka at mapagmahal ka. Kasi i-share mo pa nga ito kahit na ikaw ay supplyin, pagtawanan, i-reject, okay lang. Kasi yun namang rejection, temporal din lang yan Pagdating naman ng araw, makikita natin sa kabilang buhay. Tapos na yung rejection, tapos na yung pag-persecute sa atin. Charity, patience. Meron kang, yun yung bunga ng Espiritu. Self-control. Pag nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, magmamanifest na yung bunga ng Espiritu. Pag-ibig. Ano ang pag-ibig? Hindi yung pag-ibig lang na tumulong ka sa mga mahihirap. Hindi lang yun. Ang talagang charity dyan is sineshare mo ang pag-ibig ng Diyos na mayroon ka. Yung sinasabi ni na Peter, kung ano ang nasa amin, ibinibigay namin sa iyo. Ano nasa kanila? Si Jesus. Yung kanyang pag-ibig. Ibibigay mo rin yan sa iba. Yun ang purpose ng buhay natin. Ang business natin, hindi lang yung dito sa lupa. Hindi lamang yung pang-physical. Actually, controlled na yung physical nung spirit. Nagdodominyo na yung spirit doon sa ating physical. Okay, pinapakain natin ito. Meron din itong mga gustong mag-enjoy yan. Okay, pero controlled na yan ng Espiritu ng Diyos. Puspos at controlled ng Espiritu Santo. Amen? So yun ang may buhay na may kabuluhan. Diba? Huwag tayong matakot na. Ba't kayo, yung mga mananampalataya niya, sobrang lumalalim. Sobrang paglalim, naiiba na yata. Huwag tayong matakot. Bakit? According to 1 Corinthians chapter 2, verse 10, tingnan natin. But God had revealed them unto us. Saan? By His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Huwag kang matakot na lumalim. Kasi kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, dadaling ka niyan sa mga bagay na kalaliman ng patungkol sa Diyos. Ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang Espiritu ni Kristo. Anong purpose? Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So huwag kang matakot. Kinakailangan lalo nga tayong lumalim. So hindi dapat tanggalin yung pagsisiyasat sa mga malalalim na bagay ng Diyos. Nagre-research. Dapat pag tumatagal, yung level ng ating pagkaalam tumataas, lumalalim sa pagkaunawa. At yun ang isa sa manifestation ng isang believer. Dapat laging may desire. Nagniningas pa nga maningas ninyong nasain sa pagkain ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo, sabi nga natin ko kay Brother Ray, tingnan niyo yung pamilya. Ano na yun? Normal na yun. Sa oras ng kainan, hindi ka na mahihirapang mag-imbita. Alam na nila, kakain na. At minsan nga sila, hindi pa ba tayo kakain? Para sa physical. Hindi pa ba tayo kakain? Normal na yun. Hindi ka na mahihirap mag-imbita. Sa mga mananampalataya, lalo na sa oras ng pagtanggap at pagkain ng salita ng Diyos, lagi silang mayroong interest. Kaya normal sa kanila ang lumalalim sa kaalaman at nagnanasa sa kaalaman ng mga bagay
ng Diyos. Amen? Mga tao nagiging masikap para yumaman, para gumanda ang buhay. Walang masama. Pero malungkot pa rin, iiwan mo yung pinaghirapan mo pagkatapos ng buhay. Meron namang iba, kawawa ang buhay na nga, inabuso, naging mahirap ang buhay, pagkatapos mamamatay din, tapos wala pang buhay na walang. Anong napakaganda? Yun ang dahilan kung bakit talaga ang layunin ng Diyos ang tao. Ano man ang dinanas mo sa lupang ito, ang mahalaga, meron kang eternal life. John 17:3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Blessed po ba tayo? Praise God.